Magandang umaga sa ating lahat, mga kaibigan, mga kasama. Maraming salamat din kay Captain Ray Valeros, ang ating Secretary General ng ating kilusan, samahang United People's Initiative. Iulitin ko lang at i-emphasize yung mga nabanggit niya tungkol dito sa rason bakit ang United People's Initiative ay nag-file ng petition for writ of mandamus. Nabanggit niya, of course, yung mga dahilan, yung mga issue, yung tatlong issue. Of course, sa amin, sa United People's Initiative, kinukonsider namin malaking issue ito at urgent issue dahil this involves national security. Dahil yung mga nakaraang mga araw, by the way, nag-file kami itong writ na ito, itong petition na ito, noong Biyernes, okay, sa Supreme Court. Marami kasing mga nababasa nyo naman, nalalaman nyo sa social media, mga hata-hata, yung mga spekulasyon, mga pagdududa doon sa tunay na kalagayan ng kalusugan ng ating Pangulo. Okay? Dito, meron din lumalabas na yun nga, pabalik-balik daw sa ospital, maluba daw kalagayan niya, na-confine siya. Yung iba, mayroon pa nga nagsasabi, baka namatay na, huwag naman sana. Pero para, ang problema doon, hindi nga, walang transparency. Hindi nasasabi ng maayos sa mga taong bayan yung tunay na kalagayan niya sa kalusugan. Yung physical as well as yung kanyang mental state. Kaya nga kami, sa United People's Initiative, sabi ko nga, ay nag-file ng petition na ito. Okay? Dahil meron pa nga lumalabas dyan na dahil siya ay incapacitated, hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin bilang Pangulo, nag-appoint daw ng acting president na yung acting president na ngayon ay ang Executive Secretary, Secretary Ralph Recto. Sa aming pananaw, hindi po tama yun kung totoo man yun na in-appoint siya sa acting president. Dahil wala naman po sa konstitusyon yun eh. Wala po sa batas yun yung mag-appoint ng gano'n kasi meron tayong constitutional succession. Nakalagay po doon sa ating konstitusyon, di ba? Pag incapacitated ang presidente o may sakit siya, dapat i-disclose sa mga taong bayan yon. Nandun yun sa Article 7, Section 12 ng ating Constitution, nakasama dito sa ating petisyon, na responsibilidad ng ating pamahalaan na i-disclose o ilahat sa taong bayan yung tunay na state o kalagayan ng kalusugan ng ating Pangulo. Kaya precisely ito yung ginawa natin para once and for all, mawala yung mga haka-haka, wala yung mga spekulasyon, wala yung mga ano. Kasi nga, pagka totoo yun na siya ay mayroong incapacity at hindi nabibigyan ng tamang aksyon, yung sinasabi ng ating konstitusyon, marami mga vested interest groups na pwede mag-take take advantage. Diba? May acting president na executive secretary, yung mga iba pang grupo dyan na gustong mag-take over, it will cause instability. Hindi lamang instability, kundi maaring source ito ng kaguluhan sa bansa natin na ayaw natin mangyari. Lalong-lalo na ngayon dahil meron tayong krisis. Okay? Yung United People's Initiative ay kasama dyan. Sumasama kami dyan sa mga kababayan natin galing pa ng Batangas. Nakikisamang UPI dyan sa liwasan. Kaya nga dito ginanap itong press conference na ito dahil kasama tayo dyan sa yung katabing natin, yung liwasan. Mga 2 minutes lang dito. So tayo ay nakikisa hindi lamang dito sa kahilingan ng ating mga taong bayan, mga kababayan, para dito sa true state of physical and mental condition ng ating presidente, kundi tayo rin ay nakikisa sa panawagan na ang pamahalaan dapat ay ibaba ang presyo ng langis. Kasi pagka hindi ba ang presyo ng langis, hindi lamang langis na napakataas ang presyo, kundi pati lahat na ng mga
produkto, lahat na ng mga bilihin ay mahal din, lalong-lalo na yung pagkain, yung mga serbisyo. Kasi kaya ito rin ang pinapanawagan namin na sana ang pamahalaan sa magitan ng ating Pangulo na sana ay maganda yung kanyang physical and mental health ay gampanan yung tungkulin. Again, na talagang dapat pababain. May krisis tayo pero may mga pamamaraan para maibaba yung presyo ng ating mga langis at mga iba pang pagkain tulad ng pag-abolish o pag-reduce ng excise tax sa VAT. Pagka ginawa yun ng Pangulo ng ating pamahalaan ay bababa yung presyo ng ating mga langis, mga pagbilihin, okay? So hindi lamang yun ang pwedeng gawin ng Pangulo o gobyerno. Pwede rin actually posisihin talaga yung pagkaganitong krisis. Nasabi naman doon na empowered ang presidente, empowered ang gobyerno na talagang posisihin yung mga magkanong import price, magkano ang selling price, magkanong profit o ganansya ng mga oil companies na yan. Okay? So, pwede gano'n yun para talagang mapigilan yung profiteering o yung pagtataas ng mga presyo dahil dito sa krisis na ito. Kasi ang mangyayari, samantalang yung mga taong bayan ay naghihirap. Yung mga iba, umiiyak, lalo yung mga tsuper na wala nang maiuwi sa kanilang pamilya. Meron namang iba dyan ay lalong yung mayaman dahil dito sa krisis ng oil na ito. Kaya ito nga, nakikisa kami, hindi lamang dito sa call for the revelation of the state of physical and mental health ng ating Pangulo, kundi dito rin sa panawagan ng mga taong bayan para ibaba yung presyo ng ating langis at iba pang mga bilihin. Yun lamang po. Thank you. Maraming salamat, Sir, Major General Romy Bukis. At ito yung sinasabi ni General na kung malamya, kung walang matibay na state ng kalusugan ng isang leader, lahat ng desisyon na gagawin niya, maapektuhan talaga ang taong bayan at kasama itong crisis nating nararanasan. So bigyan po natin ng pagkakataon ang ating Internal and External Affairs Chair ng United People's Initiative, Colonel Jonathan Gana. Thank you, Sir Ray. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Babalikan ko lang po para po dun sa kaalaman ng ating mga kasamahan ngayon dito at saka dun po sa mga nanonood sa inyo ngayon. Yung pong pinakatitulo ng ating petition for mandamus. Ang GR number po nito is GR number E-05799 for mandamus under Rule 65 of the Rules of Court. At ang petitioners po ay kami as the UPI, led by our lead convener and chairman, si Major General Romeo Bukis, sir. At ito po ay ang respondents po natin ay ang Office of the Executive Secretary in his capacity as information gatekeeper of the state of health of President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr., si Secretary Dave Gomez, and Undersecretary Clarissa Angeles Castro Sichum. Kilala niyo naman po siguro yun. So sila po yung ating respondents dito sa petition na ito. At ang title po ng ating petition ay Urgent Petition to Compel Faithful and Immediate Implementation of the Constitutional Mandatory Duty to inform the public about the serious illness and state of health of the President of the Republic of the Philippines under Section 12 of Article 7 of the 1987 Constitution. So, gaya nga po nung nabanggit na, napakarami po kasi ng mga haka-hakang lumalabas. Kami po sa UPI, minarapat po namin na yung mga katanungan na yon ay gawin natin lehitimo at legal na pamamaraan. Kaya po kami nag-file ng mandamus. Para po yung mga tanong na naririnig natin sa tri-media at saka sa social media, anong estado ng kalagayan ng kalusugan ng Pangulo, yung kanyang mental state. Ang dami pong lumalabas. So ito po yung lehitimong tanong ng bayan.
kami po nagtatanong in behalf ng taong bayan, in behalf ng mga Pilipino, para po masagot sa proper venue at sa legal na pamamaraan yung mga katanungan na sinasabi po nung ibang mga officials ngayon sa government na sabi, purveyor of fake news, mga ganun na naririnig natin. So ito na po yun. Ito po yung lehitimong tanong ng taong bayan. Kaya sana po, ini-expect po natin sa ating Korte Suprema na sana po din ay matugunan po ang ating petisyon. Marami po tayong mga kinakaharap na challenges ngayon dito sa ating bayan, lalo na po itong oil crisis na nangyayari. Marami pong dapat na maaksyonan. Hindi po pwede yung puro rehash o puro mga recorded video yung nakikita natin. Ang gusto po nating makita yung nakakausap natin, nararamdaman natin, natatanong natin, napamunuan. Hindi po pwede yung puro pa-release sa media, pa-release sa social media. Kailangan po yung nakakausap natin. Sabi po, okay ang kalusugan, o di sagutin po ito ng legal na forum para po once and for all masarhan na po, matakpan na po, maklose na yung issue sa true state of health ng ating presidente. Tulong po itong ginagawa natin actually sa administrasyon dahil tayo na po yung nag-initiate para masagot sa tamang pamamaraan yung mga katanungan ng taong bayan. Yun lamang po.